live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, damdaming bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, damdaming bayan. Damdaming bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo ngayong araw? Ngayon po ay holiday, it's Idil Adha po, ano? At tayo nakikisa sa ating mga kapatid na Muslim. At hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 17, 2024. Minus la kay Mayor Deo Macalma. Nakakasama niyo po sa programa Sister L, Elaine Apit. Napakarami pong mga balita ngayon, ano, pero it's holiday kaya medyo mag-chill tayo. Bagamat marami po tayong mga issue, balita na tatalakayin dito sa ating programa. Grabe yan, no? Ang atin pong ang June ay sasalubungin ulit ng actually last week mayroon palang katiting na oil price rollback. Pero bukas mayroong oil price hike. Bagamat may good news po tayo, ang Meralco ay may malaking bawas sa singil sa kuryente. Pero yung ato naman pong presyo ng produktong petrolyo ay tataas. Bakit naman ganon? Parang hindi talagang hindi pumapayag na hindi pumapayag talaga talaga namang yung paghihirap natin hindi matapos-tapos. Yung oil price rollback mayroong centavos lang, pero kapag tumaas yan, doble pa. Kaya parang wala ding nangyayari. Pagka nagkakaroon ng rollback kung katiting lang wala din. Samantala ang PNP naman po maghihigpit po yung PNP pagdating doon sa mga pekeng sigarilyo na nagkalat ngayon. Napakarami po kasi mga pekeng sigarilyo. Actually, din na, diba, lately, yung matinding issue din, yung may nasawi dahil sa vape. Ang dami-daming nagbe-vape ngayon. Kahit yung pong mga bagets pa, yung mga senior high nga, may makikita ako. Para po kasi sa kanila, sabi nila, para cool, diba? Cool kid ka pag nagbe-vape ka. Pero yan po ay masama sa kalusugan. Pero doon naman, bad news naman, doon po sa mga dealer ng sasakyan. Kanina po, nakapanayam ng 2x2 si Asek Vigor Mendoza. At doon po sa mga kukupad-kupad na dealer. At doon po sa mga mahilig. Actually po, marami naman ang aware dito. Madalas karamihan, hindi naman po natin nilalahat. Yung mga dealer, parang pinagsasama-sama yata nila yung pagfa-file nila, yung kanilang mga papers para po makakuha ng ORCR at plaka ng sasakyan. Kaya nangyayari po, natatambak, natatagalan, at dahil nga po natatagalan, hindi agad nakukuha ng mga may-ari ng sasakyan yung kanilang ORCR at yung kanilang plaka. Pero ayon po kay Asek Mendoza, mayroon po silang mga nasa 28 na ahente at dealer ng mga sasakyan ang mabibigyan ng penalty dahil sa tagal na magbigay ng dokumento sa kanilang mga kliyente. Kabilang na po dyan nga yung binabanggit ko na OR at CR. At yun pong plaka, napakatagal. At pinabulaan na naman po ni Asek Mendoza na sa kanila po ang problema. Sabi niya, hindi sa amin ang problema, dahil matagal mag-release ng plaka at rehistro. Hindi po yun sa kanila. Sinisisi po kasi sa kanila ng karamihan sa mga may-ari ng sasakyan, of course. Pero ang sabi ni Asek Mendoza, dealer. Yung mga dealer ng sasakyan po ang mayroong problema. Samantala, mayroon tayong makakausap po natin si Leonardo Quaresma. Siya po ang presidente ng New Masinloc Fishermen's Association. Kausapin nga natin si Canards dahil sila po ay umaapila, kung hindi ako nagkakamali, yung kanilang grupo po ang umaapila sa Philippine Coast Guard ng kanilang assistance doon po sa West Philippine Sea, dyan po particular sa may Baho de Masinloc. Kaugnay nga po nitong sinasabi ng China
na sila po ay manghuhuli na at yun pong ban sa fishing na kanilang ipinagbabawal na po diyan at sinabi nga nila tawag dito, huli na namin ang mga mangingisda dito dahil bawal kayo rito. Yun yung kanilang sinasabi, Pero alamin natin kung ito po kasi yung arrest policy, na gustong ipatupad ng China diyan sa mga dayuhan daw. Dayuhan, sa inyo ba yan? Hindi naman sa inyo, kapal naman ang mukha nito mga to. Sa mga dayuhan daw po na sino mapapasok, dyan po yan sa pinag-aagawang teritoryo at kabilang na po sa kanilang inaangkin, yun pong exclusive economic zone ng Pilipinas. Canards, magandang umaga. Welcome po sa programang Damdaming Bayan. Sister El po. Magandang umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa inyo pong palatuntunan ay bumabati po tayo ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Canards, kumusta na po muna ang inyo pong grupo at kumusta na po ang inyong pangingisda dyan po sa may Baho de Masinloc? Awa po ng Diyos ay patuloy pa rin naman po ang ating mga kasamahan na nangingisda po diyan po sa Philippine Sea. At nais ko rin po na tukuyin at kung ano po ba yung klase ng mga pangingisda ng ating mga kasamahan dito. At mayroon po tayong mga deep sea fishermen na ang kanilang gawain ay pangangawil at yun naman pong Scarborough fishermen natin. Ang ginagawa po nila yan ay gumagamit sila ng spear gun. At yun namang mga commercial fishing vessel, sila ito yung mga nag-harvest ng kanilang mga fish aggregating device na kung tawagin ito ay mga payaw. So, Canards, Opo. Go ahead po. So, kaya ngayon, ang ating pong mga ngawil dyan po sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin naman po yung kanilang pangingisda na hanggang sa ngayon ay marami pa pong pumapalaot at patuloy pa rin naman ang kanilang ginagawang pangingisda po ngayon. Pero, yung atin pong mga pangulong o yung mga commercial fishing vessel natin na pumapalaot po dyan at may mga payaw po sila dyan malapit po sa Baho de Masinloc ay totoo na hindi na po nila na-harvest yung kanilang payaw na malapit po dyan sa Baho de Masinloc. Dahil sa Guardia Cerrado po yung Baho de Masinloc at napapaikutan po ito ng mga Chinese militia, Chinese Coast Guard at saka ng mga kanilang mga Chinese Navy. So ito pong, again po, payaw. Ano pong itong payaw na ito, Canards? Yan po yung mga tinatawag nating fish aggregating device. Yan ay pinagpapahayan ng mga isda at ito ay hinaharvest ng mga commercial fishing. So ngayon, hindi na po nila makuha ito? O hindi po sila makapag-harvest dahil noong nakaraang linggo ay pinuntahan po nila yung kanilang payaw malapit po dyan sa Baho de Masinloc na ang layo niyan mula sa Bahura ay nasa 40 milyahe. Okay. At natatanaw sila ng mga Chinese Coast Guard kaya nung time na i-harvest sana nila yung kanilang payaw ay pinaikot-ikutan po sila ito at pinusinahan. Tapos nung hindi sila makuha, hindi sila lalayo doon sa kanilang doon sa kanilang pangiilaw, sa kanilang mga payaw, ay ang ginawa nila, binabaan sila ng rubber boat at dito sila talagang tahasang itinaboy. At hindi naman sila in ng time na yon. Pero yung mga Scarborough fishermen natin na gumagamit po ng spear gun, totoong hindi na po sila makapanisid at makapangisda dyan po sa Bahura dahil sa talagang napaikutan na po yan ng kanilang mga barko na bantay sarado na po yung Bahura. So, Canards, dahil po sa... Opo, so dahil po dito, bagamat sinasabi nyo po ay okay naman po, nakakapangisda pa naman din kahit papaano, pero nalimitahan na po talaga ang kilos ng ating mga mangingisda. So, ibig sabihin po nito ay nabawasan na rin po yung inyo pong harvest dahil nga po limitado na lang din po ang inyong kilos. Kumusta po yung yung mga harvest po ninyo? Binibenta nyo din po yung mga nahuhuli nyo dito. So, as of now po yung kabuhayan ng ating mga kababayan, masasabi ba natin na yung inyo pong kasamahan, mga kasamahan po ninyo, ay apektado na yung kabuhayan dahil po dito sa arrest policy na ay pinatupad ng China? Actually po ay na yung kanilang huli ng ating mga commercial fishing vessel ay ito po yung ibinibenta dito sa aming lokal na pamilihang bayan at yung iba naman po ay ibinibiyahe po na yan po yung dinadala sa ating pong sa Metro Manila po yung iba na binibiyahe pagka may mga huli po silang marami. Pero yung huli po ng ating mga ngawil ay kadalasan po ito ay kinukuha po ng ating mga local trader at binibenta ito sa ating bayan-bayan dito sa Zambales
At ilan naman ay dinadala rin ito sa biyahe sa Metro Manila once na nakaipon sila ito at marami po yung kanilang huli. Kaya sa ngayon ay dahil sa una-una may sama rin ng panahon, apektado rin po yung kanilang huli. At ganoon din po dahil doon sa mga nag-iiskalburo natin na pumupunta po sa Baho de Masinloc na para gumamit po ng spear gun, ay hindi na po sila totoong nakakapangisda doon sa lugar. Kaya tanging hook and line na lamang po yung ginagawa nilang pangingisda para makalayo sila doon sa Bahura para patuloy yung kanilang ginagawang pangingisda. Canards, yung recent po na insidente na pagtaboy, na tahasang pagtaboy nitong mga itong pong Chinese Coast Guard, ito pong China, sa atin pong mga kasamahan dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Mayroon po bang nasaktan o wala naman po? Sa awa po ng Diyos naman ay wala naman pong nasaktan sa ating pong mga kasamahan dito sa aming pong bayan. Canards, ano po ang inyong apila ngayon? Dahil nga po ito may tahasan ng pananaboy, kaugnay nga po nitong arrest policy na ipinatutupad ng China. Ano po ang inyong panawagan sa ating gobyerno? Actually, ang sinasabi po kasi ng ating pamahalaan ay patuloy po yung kanilang ginagawang pagpapatrolya para po maprotektahan nila yung ating pong mga kasamaang mangisda dyan. Pero sa amin po ay kung ang panawagan po, ang tinatanong ay sana ay lalo pang paigtingin yung ginagawa po nilang pagpapatrolya para anuman pong sanang insidente na mangyayari dyan ay kahit papano, kahit man lang sa anong paraan ay baitan din naman yung pangamba ng ating pong mga kasamang mangisda dyan dahil alam nila na kahit papano, kahit ilan lang yung mga sasakyang pandagat natin na para magpapatrolya ay mabawasan din naman yung kanilang agam-agam na maaaring malagay sila sa panganib. Magtutuloy-tuloy pa rin. Go ahead po, Canards. At ganoon din ay patuloy pa rin naman yung ginagawang pangingisda po ng ating mga kasama dahil sa alam naman po natin na walang ibang maaaring pagkakitaan ng ating mga kasamahan para dyan lamang sila umaasa ng kanilang ikinabubuhay araw-araw. Kaya kung mas marami po siguro yung nagpapatrolya po natin dyan ay lalong mas mapaigting po siguro yung seguridad ng ating mga kababayang mangingisda. Pero alam naman po natin na hindi po ganito kayaman ang ating bansa na para punuin ng sasakyang pandagat para mabantayan po yung kabuuan ng West Philippine Sea. Alright. Canards, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan. Canards, ilang taon na po ba kayong nangingisda dyan? Kung kung okay lang po sa inyo. Matagal na po ba kayo nangingisda? Sa akin po bilang Pangulo ay sa kasalukuyan ay madalang na po akong pumapalaot. Dahil mula po nung namuno ako sa atin pong samahan ng mga mangisda, hindi na po ako regular na pumapalaot. Pero yung ating mga kasamaan po dyan ay patuloy pa rin na araw-araw po talaga yung kanilang ginagawang pangingisda. Sa akin po ay mula nagkamalay ako, nagkaisip, na po ako sa pangisdaan. Opo. Kailan na lamang mula po nung namuno ako ng mga samahan, dito na lamang po ako hindi naging regular sa aking pumpang. Ayun. So talaga pong alam po talaga ninyo ang sikmura ng isang mangingisda dahil simula sa inyong pagkamulat ay ito na po yung kabuhayan na inyo pong kinamulatan. Opo, dahil ang magulang ko po ay pinalaki ako na mangingisda po ang aking mga magulang. Alright, opo. Canards, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan. Wala pong anuman at salamat din po sa inyo dyan. Daming Bayan. Si Leonardo Quaresma po o si Canards ang presidente ng New Masinloc Fishermen's Association. So ayan nga po pero hinihimok naman po ng Philippine Coast Guard ang ating mga mangingisda na ituloy lang ang kanilang pangingisda dyan po sa lugar sa kabila nga po ng banta ng China na aarestuhin at ikukulong ang mga foreign trespassers sa pinag-aagawang karagatan sa loob ng 60 days na itinuturing na drastic escalation ng tensyon sa lugar. Pero kung ang exclusive economic zone po ng Pilipinas ang pag-uusapan, ang kapal naman ang mukha nitong China na ito. Talagang hindi na walang katigil-tigil. Mga aresto kayo, sa inyo ba yan?
Dineklara na nga po mismo ng korte na ang nagsabi, International Court, na yan po ay yung bahagi ng West Philippine Sea dyan po sa may Ayungin Shoal ay idineklara po yan na parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ito pong China, sinasabi hindi nila kinikilala at kanilang ipinagdidiinan na kanila. Hindi matapos-tapos ang issue na yan. Napakarami na nating mga aksyon ng ating gobyerno na ginawa. Pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin matapos-tapos ang issue na yan dahil sa kapal na mukha ng China. Akala mo naman kanila. Ba't ba kayo nangaangkin? Hindi naman yan sa inyo. Nakakaloka, no? Para nai-stress ako aga-aga. Gusto ko mang-away ng China. So, inaway yung China. Pero hindi kasi naman, lantara naman po talaga kasi ang kanilang ginagawang panghahara sa ating mga kababayan. At bilang isang Pilipino, talaga namang sasama at sasakit ang loob mo. Sasakit ang puso mo na makikita mo yung mismong kababayan mo ay itinataboy sa sarili mong lugar. Wala pong ganun Dapat hindi ganun. Mahiya-hiya naman kayo, China. Ang kapal-kapal naman ang mukha nyo. Daming bayan. At bago pa ako tuluyang ma-high blood, magko-commercial po muna tayo at sa aking pagbabalik, may makakasama tayo sa programa. May makakasamahan tayo dahil wala sila kay. Sila kay po ay, dahil ngayon po ay holiday. Alam nyo naman pag holiday, sila kay ay naglalaba. So ayan, most probably bukas, andito na po siya, makakasama na natin siya. Magbe-break muna tayo. Pilipinas ang oras, 8:21. Ang oras ay hatid. Tayo po ay nagbabalik sa programang Damdaming Bayan. Minus la kay Mayor Deo Macalma. Kami po inyong makakasama sa programa, Sister Elpo, Elaine Apita. At ito naman ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga. Lakay Romel, parang may fresh ka ngayon Nakatulog ka ba na maigi? Dahil fresh din ang kasama ko. Nababak to you sa akin. Good morning, Lakay Romel. Ayan. At lalo na, especially sa mga kapatid nating Muslim, sapagkat ngayong araw ay ipinagdiriwang ang Feast of Sacrifice. Ayan, sa mga brother Muslim natin. Magandang umaga po. Idilad ha, at ngayon po ay holiday. Holiday. Ang sarap bumiyahe, Lakay Romel. Kaya pala kanina wala akong dadaanan na aberya na traffic sa kalye. Tuloy-tuloy ka lang. Pero just the same, ingat pa rin tayo. Ay lalo na ngayon na mayat maya hindi mo malaman, biglang umuulan. Actually, biglang nasa kalsada ka, tapos biglang uulan, ang lalaki pa ng pataka. Kaya nga Tapos nakapagtataka, halimbawa tumatakbo ka, biglang uulan. Sa unahan. Tapos after 5 kilometers, wala na. Tuyo. Ang tawag doon, climate change. Kaya nga, talaga, sabi ko, ang panahon talaga parang babae. Bakit? Unpredictable. Grabe naman. Minsan, bakit nahugot mo sa babae? Akala mo, ang saya-saya. Afterwards, galit na. Ang hirap i-please. Ayan. Parang ako yata kanina bago mag-break, high blood. Pagbalik, masaya na. Diba? Ngayon andito ka na kasi. Jolly ka na ngayon. Bakit magalit na galit ka sa China? Ang kapal kasi na mukha Ay kung sa bagay, sino ba naman matutuwa sa ginagawa nila? Hindi ba? Dahil nga dyan sa arrest policy na yan, nabanggit ni Canards kanina, na hindi na maka-harvest yung kanilang mga kababayan na talagang ang pinagkakakitaan pangingisda. Nabubuhay sa pangingisda. At matagal na nilang ginagawa yan, doon nangingisda. Tapos all of a sudden, andito ang China. Nagbabanta na sila arestuin. Sus Maria Joseph, sino ba naman matutuwa yan? Itinaboy pala sila recently Lagi silang tinataboy actually. Hindi, yun daw talaga tahasan hinabol. So talagang hindi na daw talaga naglakas ng loob. May area lang na certain area kung saan sila pwedeng mangisda. Pero doon sa mga naiispatan sila, nakikita sila, hindi na sila makapunta. Doon sa mga lugar na alam nilang maganda ang harvest. Yes. Ayan. Napakasakim naman ang kapal kasi ng mukha. Tapos mamaya may artificial island na naman dyan nasusulpot. Tingnan mo. Gusto nila sila lang mabuhay. Kayo lang ba mayroong kayo lang ba may karapatan? Lahat tayo may karapatan. Tama. Hindi lahat yan sa inyo Ay talaga. Nagigigil ako sa inyo Kalma lang. Wait lang, bago pa ako magalit muna. Puntahan nga muna natin, Lakay Romel. Andiyan na ba si Miss Let? Sige, unahin na natin si Miss Let. Wala akong lead, Kuya Greg. Ano ba ang Kuya Greg, takbo!
Mula sa palasyo ng Malacanang. Alamin natin Ayan. ang update Lakay Romel mula sa palasyo ng Malacanang. Ano bang ginagawa ng mahal na presidente ngayong holiday? Aba, alamin natin ang kanyang mensahe ngayong Idil Adha. Ang kanyang mensahe, manatiling matatag sa gitna ng mga hamon. Yan po ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Muslim at sa lahat ng mga Pilipino ngayong Idil Adha. Detalye balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Magandang umaga, Maring Let. Good morning, Romel, Sister El. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng mga Pilipinong Muslim sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe para sa okasyon, hinimok ng Pangulo ang mga kapatid na Muslim at lahat ng mamamayan na maging marunong at matatag sa gitna ng mga hamon. Magandang pagkakataon niya ngayon para pagnilayan ang buhay at ang kwento ni Ibrahim na ang pananampalataya at pagmamahal kay Allah ay naging sentro ng mga turo ng Islam. Paalala pa ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino, mayroong makakamtan sa pagpapaubaya sa mga tao man o bagay na pinakamahalaga sa atin. Binigyan din ito na ang pagpapalakas ng relasyon sa kapwa at sa Diyos at ang mga aral ng nakaraan ay nagpapatatag sa isang individual sa pagharap sa kinabukasan ng may tapang. Kaya naman dasal ni PBBM na maging buo ang loob ng mga Pilipino sa pagtahak sa tamang landas at pagkamit ng pangarap. Romel? Miss Leth. Yes, Sister El. Ano yung ngayon ay holiday aside sa of course itong Feast of Sacrifice? Ano, may aktibidad pa rin ba ang Pangulo? Holiday Oo, wala pang ibinibigay ang palasyo kung may schedule si Presidente ngayong araw at kung nandito na ba siya sa Maynila. Kasi kahapon nagpunta si Congressman Sandro Marcos ng kanilang Father's Day lunch sa Dawang sa Ilocos Norte. Oo nga pala, Father's Day. So, kahapon siya ay nasa Lawag, Miss Let. Umuwi pala ang first family, ano? Basta may post si Congressman Sandro na Father's Day lunch sa Dawang Eatery, dun sa paborito ni Presidenteng kainan sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte. Ano bang paboritong ulam ng Presidente? Pangulo. If I may ask, Miss Let. Wala yatang specific, basta mga gulay, tapos mga talaga. Ilocano. Ilocano Pinakbet. dishes na pinakbet. Dininding. Inabraw. Yan ang mga lutong Ilocano. Mga kabatiti utong. Ganon. Ayan. Alright, maraming salamat, Miss Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa palasyo ng Malacanang. Samantala, speak of Chinese pa rin. Chinese pa rin? Ayaw talaga tayong tantanan na. 7 Chinese national na sakay ng isang barko, inaresto ng Philippine Coast Guard matapos ang kanilang illegal na pagdaong o pagdating sa San Felipe, Zambales. Boy Gonzales sa detalye. Boy Gonzales, asan ka, Boy Gonzales? Boy, yuhu! Wala pa si Boy. Mukhang naputo lang linya ni Boy. Puntahan muna natin si RH23 Lakay Romel. Dahil Valenzuela Traffic Unit naglagay daw ng zipper lane dyan sa may MacArthur Highway kaugnay ng hindi pa na iaalis na yung humambalang po na truck na may kargang mga bakal. Ngayon ay holiday pero nag-build up pa ito ng traffic. RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss El, Kuya Romel. Para maiwasan yung paghaba ng bigat ng tali ng traffic ko sa northbound nitong MacArthur Highway sa mismong stoplight ng MacArthur to Governor Pascual ay naglagay ng zipper lane ang Valenzuela Traffic Bureau para yung pasalubong nitong southbound ay madaanan at maiwasan itong pinaka-stoplight kung saan ay mula alas 9 ng umaga hanggang ngayong alas 8:30 ay halos 10 and a half hours o 11 and a half hours bago inuumpisan na ngayon na ikinakarga yung mga malalaking team na nalaglag doon sa pagkakasakay nito tumagilid na truck na alas 9 ba kagabi nung maganap at ngayong oras nito ay isa na yung inuumpisang iakyat doon sa truck na ayos na upang maalis na itong tinatayang nasa 50 pirasong bakal na nakahambala mismo dito sa buong northbound ditong MacArthur Highway. Ang itong CNP tracking siya ngayong gumaganap para maalis itong mga bakal dito at madala na dito lamang di kalayuan sa may dulong tangke sa mismong kung saan natumba itong sakyan
na natumba yung mga bakal. Sa ngayon ay mainit tayo panahon at medyo nagkakaroon ng bigat na daloy na trapiko pa rin yung galing ng Bulacan patungo ng monumento sa Caloocan. Pero dahil inumpisan na, inasahang sa dami nito, baka abot pa ito hanggang mamayang tanghali itong bigat na daloy na trapiko dahil nga medyo delikado. Nadadaan nyo yung mga truck habang inaakyat itong napakahabang mga beam dito sa truck na nakambala rin kung saan isasakay itong mga nalaglag doon sa tumagilid na truck kagabi at ngayong umaga nga ay inumpisan na. Yan ating update mula pa rin dito sa MacArthur Highway sa bahagi ng Valenzuela. Ako pa rin si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagpapalit at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, nasa linya na ng komunikasyon si Boy Gonzales. Ito'y may kinalaman sa 7 Chinese nationals ay inaresto ng Philippine Coast Guard dahil sa kanilang illegal na pagdaong or pagdating sa San Felipe, Zambales. Boy Gonzales, Boy. Mel, Elaine, inaresto nga ng mga tao ng Philippine Coast Guard ang 7 Chinese na sakay ng isang barko. Ito'y makarang illegal na pagdaong nito sa San Felipe, Zambales. Ayon kay Rear Admiral Arman Parilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, unang dadaong sana ang nabanggit na barko sa Manila International Container Terminal, pero dahil sa mataas na anchorage sa PE ay nagpasya itong magtungol na lamang sa Zambales. Agad itong in-inspection ng PCG kung saan natuklasan nila na walang mga legal na dokumento ang naturang barko at ang mga tripulante. Ipagharap naman ng kaso ng Philippine Coast Guard ang mga naarestong Chinese dahil sa paglabag sa batas ng Pilipinas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Lakay Romel, grabe pala itong tawag dito, yung mga tricycle daw pala. Sila daw ay pagbabawalan na yung no plate, no travel policy. Oo. So, naghanap tayo ng grupo ng mga TODA. Yung sa TODA, Lakay Romel. Kasi marami sa kanila yung mga, yan din ang pangunahing hanap buhay. Pero marami din ang pasaway. Lalo na yung mga kolorum. Tapos yung akala mo may-ari din ng kalsada. Oo. Actually, yung no plate, no travel policy, matagal na ipinatutupad yan. Ang problema, hindi maipatupad na maayos. Kumbaga, urong sulong. Yes, yung implementation ng problema dito. So by June 21, ang sabi ng LTO ay pag-iibayuhin na. Ay ibig sabihin talagang dibdiba na. Yes. Ang pagpapatupad ng no plate, no travel policy. So alamin natin kung ano yung magiging aksyon, lalo na yung mga TODA na dapat siguro, hindi naman dapat siguro, dapat lang na kayo ay mayroong plaka. Dahil yan ay kailangang sundin, dahil yan po ay batas na dapat ating sinusunod at wala naman pong exempted sa batas na yan. At saka, unfair naman doon sa mga sumusunod. Kasi marami nga dyan kolorum Yung iba palsipikado yung gamit na plaka pero nakakabiyahe. So unfair naman doon sa mga sumusunod. Yes. So, kaya dapat fair tayo. Pero marami pa tayong pag-uusapan na mga issue, Lakay Romel, sa ating pagbabalik. Kailangan lang daw nating maghanap buhay. Sabi ni Kuya Het, baka raw hindi tayo pasweldohin Pilipinas ang oras, 8:39. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Daming Bayan. Tayo po ay nagbabalik sa programa, minus Lakay Mayor de Macalma, Sister Alpo, Elaine Apit. At ito muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ayan. Teka muna, good news muna tayo. Lakay Romel. Kasi masyado kang na-high blood Masyadong hot. Dito muna tayo. Yung naunang anunsyo ng Meralco na magtataas ng sigil sa kuryente, ayan, binawi. Yes. At meron pa tayong pakonsuelo. Magbababa ng singil ang Meralco ngayong buwan ng Hunyo. Yun, di ba? Good news yan. Hindi ba? Kahit pa paano, maiibsan yung ating matinding gastos. Lalo na sa pagbayad sa
kuryente. Oo. Ayan. Maraming matutuwa kay Romel, lalo na yung mga mahilig gumamit ng aircon. Ay, oo. Ay, kasi kahit sabihin mo na ngayon, nag-uulan na. Maalinsangan pa rin. Maalinsangan pa rin. Oo. Iba pa rin talaga yung init na, yung singaw ng simento. Kasi wala naman masyadong lupa na rito, puro simento. Napakainit. Ay, teka muna. Magbababa nga sila ng singil ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Pero pinaghahanda na ang mga consumer sa pagtaas naman ng singil sa susunod na tama ba? Hanggang September sa susunod na tatlong buwan. July, August, September. Tama, 3 months. Ayan, ang sabi ng Meralco, wag na kayo magtataka kung sa umpisa ng July hanggang September, merong adjustments ulit. May increase sapagkat yan ang utos ng Energy Regulatory Commission. Kumbaga staggered basis para hindi gaanong masakit sa bulsa. Apado. Pero pero ang tanong lang kay Romel, ang tanong diyan lalo na ng ating mga nanay, tatay na talaga namang ate, kuya na sumasagot sa monthly bill. Yung ibababa ngayon hindi babawiin ng todo sa susunod na mga buwan. Kaya nga diba? Ang sabi ng Meralco, in the next 3 months or 4 months hanggang September ay tataas ang tinatawag na generation charge. Yun nga yung problema. And therefore, pagka tumaas ang generation charge, ipapasa yan sa mga consumer. Yes. At tatataas muli ang bayad. Siya ay magmamahal muli. Kumbaga, it's just prolonging the agony, ang sabi nga. Parang mas masakit yun. Minsan mas masakit yun. Kumbaga, dinadahan-dahan ka. Yes. Killing us softly. Para kang kandila na unti-unting nauupos. Ayan. May hugot. Oo nga. Pero siyempre, natin kuryente, bakit bigla kang humugot? Pero siyempre, dahil nga nagbabadya ang pagtaas ng kuryente sa susunod na ilang buwan, ay magtipid pa rin tayo. Yes. Di ba? Kahit paano ay makakatulong yan. Malaking bagay din po ang pagsisave ng kuryente. Hindi lang po yan nakakatulong sa inyong bill. Yan po ay nakakatulong sa supply ng kuryente po dito sa ating bansa. Lalo na kay Romel, recently ang naging problema natin, di ba? Ang yellow at red alert sa ating mga grid. Ayan, maging sa Visayas grid. Yes, At kung tayo ay tutulong mag-conserve ng energy, makakatulong tayo sa ating mga kababayan. At speaking of Meralco pa rin, congratulations! Sa mga taga-Meralco. Meralco Bolts. Ang inyong team ay nagkampiyon sa PBA. Yes. Mukhang napuyat ka. Nanood ka? Hindi, nakibalita lang ako. Akala ko nanood ka pambihira yung tinalo nilang team, San Miguel Beer. Yes. Ang SMC. Ang SMC ni Ninong Ramon Ang. Good morning. Ninong Ramon Ang. Yan ay 14 years in the making, Lakay Romel. At saka hindi biro yung tinalo nilang koponan. Talagang higanting kumpanya. Sanay na sa mga championship games. Sa katunayan nga, di ba, yung kanilang pambatong manlalaro, si Junmar Fajardo. Si Junmar. Nakasungkit na naman ng kanyang award bilang most valuable player. MVP. Ilan na yan? Ilang pero beses grabe na yan? si Junmar, Lakay Romel, sa despite of his age, talaga namang pa talaga yung iba mga basketball player, pagka ganyang nagkakaedad, medyo nababawasan na ang galing. Pero siya iba Talagang batak. Ang tawag nga sa kanya, halimaw. Sapagkat halos wala na makapigil sa kanya pagka gusto niyang score. Arangkada talaga no? Pero sa kabila ng kanyang katanyagan, diyan naman ako hanga sa kanya. Napaka-humble na tao. Tahimik lang. Down to earth. Tahimik lang. Hindi mo makita na nagreklamo. Hindi mo nakita na... Hindi mo makita ng angas. Tama. Kumbaga, yung basketball, ginawa niya lang simple. Yes. Hindi yung ibang mga player na talaga namang yung acrobatic moves. Di ba? tapos hindi naman natin nilalat yung iba medyo may hangin. May hangin. Si Junmar Fajardo, hindi wala Walang ka-ere-ere jump shot, rebound, follow-up.
outside shooting. Yun lang sa kanya eh. Sports lang talaga. Sports lang talaga. Ayan. Pero, congratulations Congratulations din sa San Miguel Bira. Syempre naman, Lakay Romel. Akala ko nga pa Consuelo ng Meralco yung ano eh. yung champion kagabi. Biglang baba yung singil eh. Akala ko pa Consuelo. Ay, puntahan pala muna natin si Grace Ansano, Lakay Romel, bago tayo mag-commercial ulit. Dahil may high value target dyan sa Angeles City ang naaresto at nasa 1.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang na-recover. RH25, Grace Ansano. Grace. Eto, Romel, Elaine, umabot sa 1.3 milyong mahigit na halaga ng shabu ang na-recover ng mga operatiba, anti-drug operatives ng Angeles City. Nito lang nakalipas na araw. Batay sa report, ang suspect ay nasa 53 years old na itinago muna sa pangalang Pau Pau at ito ay native mula sa Marawi City. Ayon pa sa report, ay ilang araw nila itong tinugay-gayan at dito nga sa bahagi ng Riverside Interior sa barangay Ninoy Aquino sa Angeles City, nagresulta ito ng mag-positive ang mga operatiba. Hawak na ngayon ang suspect at ngayon ay nakatakda ng sampahan ng kaso dito sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang ating update. Ito sa RH25, Grace Ansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH25, Grace Ansano. Daming bayan. Lakay Romel, magbabalik pa tayo. Sige, oo. Mabalik muna tayo. Makalipas Iigop muna ako ng kape. Patalastas na ito. Bayan. Lakay Romel, kanina napag-uusapan natin ng tricycle. Oo, yung implementasyon ng no plate, no travel policy ng LTO, sabi, paiigtingin. Yes. Umpisa sa June 21. Yes, oo. At gayon din ang sabi ng Department of Transportation na yung panuntunan sa pagpapatupad ng no plate, no travel policy sa mga tricycle sa buong bansa. Pero ang initial pala niyan, Lakay Romel, higpitan mo na dyan sa may Quezon City. Yan ang magiging pilot area. Oo. At kaugnay niyan, meron po tayo makakausap na sa ating linya ang former councilor ng Valenzuela City, si Sir Robin Andrew Feliciano, at siya po ay spokesperson ng TODA, yun pong Towards Development and Action, yung pong TODA. Ito po ay sa mga samahan ng mga tricycle. Sila yung kumakatawan sa buong samahan ng mga Depadjak. Ayan. Mga tricycle drivers. Si Robin, good morning. Sister El po and Lakay Romel. Magandang umaga po, Lakay Romel at Sister El at sa ating mga tagapakinig, no? Ang inyong likod po ang tagapagsalita ng TODA Action Party List. Ito yung pumakatawan sa sektor ng tricycle drivers at operators po sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa ating tagapakinig. So, paano tinatanggap ng inyong samahan itong panuntunan ng LTO na by June 21 ay higpitan na daw? Iba yung ipapatupad ang no plate, no travel policy sa mga pampasaherong tricycle. Ang kagandahan po dito sa kanilang gagawing implementasyon ay magkakaroon muna po ng pilot site at ang na-identify po nila ay ang lungsod ng Quezon. Nagkaroon na kasi ng problema noong nakaraan na mayroong mahigit 3,000 backlog sa paggawa ng plaka ng mga motorsiklo at mga sasakyan ang LTO. Pero sa ngayon, sabi po ng kanilang Assistant Secretary, ito po ay na-address na. Kung kaya't papatupad ito sa darating na June 21, pilot area muna sa Quezon City. Meaning to say, sila po ay tiwala na sa lungsod ng Quezon ay meron na pong mga plaka ang atin pong mga tricycle. At isa rin ng magandang site ang Quezon City dahil po maayos po ang sistema ng kanilang tricycle po dito. May kanya-kanyang ruta na monitor, maayos ang
ang mga TODA, ito po yung inayos sa pamamagitan po ni Mayor Joy Belmonte. At nagkaroon ho sila ng talagang tunay na opisina at tanggapan na nagbo-monitor sa mga TODA natin sa Lungsod Quezon. Kaya po ang inyong lingkod at ang buong TODA Action Party List ay natutuwa dahil dito sa Quezon City i-implement ito. Dahil at least kung magkakaroon man ng problema, hindi po sa buong Pilipinas. At alam naman natin yung mga tricycle sa mga kanayunan, sila po yung medyo, kumbaga sa kusina, hindi gaanong nagkakaroon pa ng problema sa supply, di ba? Ganun po. So tama po yung ideya na i-pilot test muna natin sa sentro ng Pilipinas, which is isa ang Quezon City po dito. Lakay Romel. Yes. Batay po sa inyong pagtaya, rough estimate, gaano po karami yung mga tricycle na hindi pa na-i-issuehan ng plate number dito po sa Metro Manila? More or less. Yun po yung 3,000, no? Pero sa ngayon, na-address na raw po nila ito. So, kami po ay patuloy sa pakikipag-coordinate sa ating mga lokal na chapters sa mga TODA Federation natin. Inaalam mo namin kung ilan ba talaga. Kaya nga maganda po na mag-pilot run muna ho tayo sa ganito. Kasi isa rin itong proteksyon sa hanap buhay ng 3 gulong. Kasi naiiwasan dito yung mga kolorum. Kasi pag kolorum ka, ikaw ay nakakaagaw sa mga pasahero na dapat sana sinasakyan ng mga lehitimong nakarehistro sa mga TODA natin. Yun nga po ang binabanggit ko kanina. Yun nga ang binabanggit ko kanina, Konsehal. Unfair naman dun sa mga kababayan natin na lumalaban ng parehas. Tama po. Kaya nga, okay ho kami doon na i-implement yung no plate, no travel policy dahil ito po ay nagpuproteksyon sa hanap buhay ng mga tricycle drivers natin na lumalaban ng patas. Ito yung mga rehistrado. Kaso nga lang kahit lumalabang ka ng patas, kung wala naman yung plaka mo, mahuhuli ka rin naman. Yung problema na naman po tayo na magbabayad ng multa. Diba? Ganun po ang mangyayari. So sana, tama, pilot run muna tayo. So paano po? Opo. So paano po, Konsehal, kung by June 21, halimbawa po ang isang tsuper ng tricycle, meron na siyang rehistro, pero wala pa siyang plaka. What if kung siya ay masita sa June 21 diyan sa Quezon City? Ano ang kanyang ano ang kanyang magiging dahilan sa sisita sa kanya? Ipapakita niya yun lang yung kanyang rehistro? Yung kanyang rehistro. Pakita niya ang kanyang rehistro na siya po ay nakarehistro na, ngunit may pagkukulang pa rin ang LTO sa pagre-release ng kanilang plaka. At ganun pa man din, kami sa TODA Action Party List ay tutulong po sa monitoring at sa paggabay sa ating mga tricycle drivers at operators sa kanilang legal na pangangailangan kung meron mang pag-aabuso sa implementasyon nito. Pero kami po ay sigurado na makakatuwang ng Land Transportation Office para ho sa maayos na implementasyon dahil para sa amin naman to Para sa sektor pa rin naman ng 3 gulong to na maiwasan natin ang pagbiyahe ng mga kolorum dahil alam naman natin pag hindi rehistro ang sasakyan, yung safety rin ng mga pasahero ang magiging problema po natin kasi hindi ho sa dumaan sa tamang proseso. Sir Robin, sa parte naman po ng Land Transportation Office, dahil nga po medyo matagal o yun po may mga backlog pa po, may mga plaka na hindi pa po na i-release. Ano naman po ang apela ng inyo pong grupo, ng TODA po, para po of course mapabilis naman sana yung mga kababayan natin na rehistrado na, may hawak naman na silang dokumento, pero yung kanila pong plaka ay wala pa rin hanggang ngayon, lalo na po itong mga tricycle drivers na ang na ito po ay kanila pong source of income. Ganito po, kami po umaapila na lalong bilisan pa ng ating Land Transportation Office ang pag-manufacture, pag-provide ng mga plaka sa lalo tigit sa mga nasa sektor ng transportasyon, pampublikong transportasyon dahil ito po nakasalalay dito yung hanap buhay, yung buhay at pamumuhay ng mga tao na nasa aming sektor. Kaya po sana, at total, nabayaran na po yung regulatory fees Diba? Bayad na po ito, funded naman ng gobyerno. It's about time lang naman kung paano yung procurement process at pagpapagawa nito. Siguro dapat nasa terms of reference sila, yung mabilis sa pagpapagawa ng ganitong mga plaka. Konsehal Robin, matanong ko nga, hindi ba makaka-apekto sa income ng
tricycle driver, itong mga naglipa ng e-trike na bukod sa personal na ginagamit, yung iba pinamamasada pa. Nakarating na ba sa inyo yung ganyang concern na Consul Rovin? Nakaraan po ay nagkaroon tayo ng panayam regarding po dito. Ang posisyon po dito ng TODA Federation at ng TODA Action Party List, nung kami po ay nagkaroon ng konsultasyon, hindi ho natin kinukundina yung pribadong paggamit ng mga e-trike. Halimbawa, ikaw ay may nagmamay-ari, dadalhin mo ihatid mo yung anak mo sa paaralan. Okay lang yun. Ikaw ay mamamalengke. Hindi pribadong pagmamay-ari. Nakakatulong mo ito sa ating mga kababayan. Alam naman natin ngayon, napakahirap ng buhay. Di ba? Pero ang kinukundina natin, yung e-tricycle ay gagamitin sa pamamasada. Ayun. No? To say, kaya nga ho, meron lang prangkisa. Ang prangkisa po ay isang pamamaraan upang kontrolin yung numero ng mga tricycle na bumabiyahe sa isang partikular na lugar dahil yun lang po yung kapasidad ng mga pasahero sa isang lugar. Diba? Kaya ho nagkakaroon ng prangkisa. Sila po ay walang prangkisa. Yun nga ang nagiging problema Consul Rovin sa mga lehitimong miyembro ng TODA. Nagiging karibal pa nila itong mga e-trike na ito na supposed to be dapat pampribadong panggamit lamang. Ang nangyayari, ginagawa rin na pampasada. Kolorum din sila kasi yung ginagamit nila hindi naman dapat. Nagpapasalamat po tayo sa ilang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mekanismo at polisiya na ina-adapt po ito. To say, parte sila ng bilang ng prangkisa. Halimbawa, nagkukulang sa isang particular na TODA or jurisdiction, kailangan ng 5. Ino-offer po sa mga e-tricycle. Ayun. May mga gano'n na pong at sa bilangan ng, di ba, siyempre yung law of demand and supply. Right. Kung may demand dito at kulang ang supply ng tricycle, pwede i-adapt yung ilang piraso, ilang unit ng e-tricycle. Ayun, pwede pala yun, kung sa bagay, mas mainam yun. Mas mainam yun. At least, nare-regulate. Hindi yung kahit sino na lang na halimbawang merong e-trike, pwede nang gamitin bilang pampasada. Nagkaroon po yan ng mga ganyang arrangement, lalo tigit nung nagkaroon po ang Department of Energy ng mga e-tricycle unit dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Yung ilan po doon ay inadapt ng ating mga local existing TODA because yung demand naman po ay lumalaki sa kanilang area. Ayun. Okay yan. At least kahit papaano ay hindi nenervisin yung mga lihit mo miyembro ng TODA na meron pala sa kanilang hanay ang sa mga ilang pagkakataon, pinapayagan pala ng LGU na bumiyahe yung mga e-trike. Ina-adapt po ng local existing TODA, pero dapat po may pagsang-ayon yung local existing TODA dahil sila po ang nakakaalam ng demand dun sa area. Ayun. Kinukulang talaga kami, wala ng unit ng tricycle. Etong e-tricycle na to, libreng ipinagkaloob or hulugang pinagkaloob. Ganun po ang ginagawa. Okay. Maganda pala yun. Pero Sir Robin, sa hanay po ng ating mga TODA drivers, operators, ano po ang inyo pong mensahe, kanila po, ay inyo pong message po sa kanila, lalo na po itong magiging pilot area dyan po sa may lungsod ng Quezon. Ano po ang ating paalala sa kanila dahil baka mamaya po magkahulihan. Hindi po sila aware po dito sa paghihigpit, mas paghihigpit po ng LTO. Ano ang kanilang gagawing, ang kanilang dadalhin na dokumento, Consul Rovin? Unang-una kinakailangan dala nila ang kanilang driver's license, professional driver's license, kanila pong rehistro, at kung meron na po silang plaka, siguraduhin ito yung nakakabit sa kanilang mga motorsiklo at sa mga sasakyan nila. At kung wala naman, may pagkukulang pa rin po ang LTO sa kanilang mga plaka, makipag-coordinate na po sila kaagad sa kanilang mga TODA officers at sa ating mga lokal na pamahalaan at nandito po ang TODA Action Party List para i-monitor, tulungan sila sa kanilang mga legal na pangangailangan. Yun po ang aming tungkulin. Siguraduhin walang tricycle driver at operator sa buong Pilipinas na naaagrabyado at lumalaban ng patas lang po ang aming sektor. Alright. Okay. Maraming salamat po, Sir Robin. Maraming salamat po, si Sarel at kay Romel at sa inyong mga tagapakinig. Asahan po nila ang TODA Action Party List ay kakibat ng mga tricycle drivers at operators at ng mamamayang Pilipino. Thank you po. Dami.
Bayan. Si Sir Robin Andrew Feliciano, siya po ay dating konsihal ng Valenzuela at tagapagsalita ng TODA. Ayan, sa buong Pilipinas po yan. Maganda lang kay Romel yung binabanggit ni konsihal, yung mga e-trike. May ganun pala sa ibang LGU. Ngayon lang natin nalaman. Yung ibang LGU na kinukulang sa pampasahero, sa bilang ng mga pampasaherong tricycle ay pwede palang gamitin nila yung mga e-trike bilang alternatibo. Pero dapat yan isang guni dun sa TODA. With the permission of TODA. Para naman of course aware sila. Pero maganda yun dahil may maraming lugar lakay Romel, lalo na pagpasukan. Maraming estudyante ang nagta-tricycle. Diba? Dahil mas affordable naman talaga yung tricycle. Kumpara mo naman pag nag-jeep ka. So kung ang budget mo ay magkano lang, mag-tricycle ka na lang. Napakalaking bagay dahil may student discount pa. At saka malapit lang kasi. Yes, instead na sukay ka pa ng jeep, mag-tricycle ka na lang. Ayun. Babalikan pa natin ang ilang pang mga issue, balita dito sa ating programa. Magko-commercial muna tayo, Pilipinas. Ang oras, 11 minuto, makalipas ang 9:00 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa ang Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma, Sister L po, Elaine Apit. At ito naman ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kay Romel, bukas pala kailangan magpa-full tank ka na mamaya. Na naman? Bakit na naman? Huwag mo sabihing tataas na naman. Ang halaga ng produktong petrolyo. Tataas ng more than 1 peso ang kerosene at diesel. Ang gasolina ay ilang centavos ba ang estimated? Ay, nako. Ang gasolina po ay nasa 60 to 87 pesos ang estimated na itataas. Bukas po yan. Ang diesel kay Romel ay 1 peso and 45 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos, habang ang kerosene naman po ay 1 peso and 85 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos. Pambihira naman. Noong nakalipas na linggo bumaba ang halaga. Ngayon naman, hindi pa tayo gaano nakakabuelo. Tumaas naman. Pinatikim ka lang. Ay, sus Maria Joseph, grabe naman. Hindi ka pa ba nasanay? Ako sa bagay. Ano pa ba ang bago? May bago ba? Wala naman Ngayon tatanungin mo, bakit tumaas na naman ang halaga ng produktong petrolyo? Ang sagot. Pagka sinagot kasi yan ang diktahan sa World Market. Wala ano magagawa natin? Wala na tayong palag. Tama. Kaya higpit-higpit tayo ng sinturon. Tayo mga gumagamit ng produktong petrolyo. Oo nga Kaya nga minsan dapat siguro maglakad na lang tayo. Or yung iba nga nagbabike Ay oo, tama. Good for health pa yun. Si Lakay Ray Sibayan, madalas magbike yan. Ayun. Pero kapag medyo kasi nirarayuma ka na, hindi ka na makakapag-bike, Lakay Romel. Lalo na pagka malapit lang naman ang pupuntahan mo, mas mainam pa maglakad ka. Maglakad ka na lang, Huwag masyadong tamad. Oo. Pero huwag naman dun sa, huwag ka naman magbibilad sa araw. Ayo, huwag naman. Kasi sabi ng Pag-asa, kahit tayo ay pumasok na sa panahon ng tag-ulan, ay meron pa rin mga lugar na makakaranas ng dangerous heat index. Nakakapagtaka talaga yung ating klima, yung climate change talaga. Ang lala. Kasi may lugar na inuulan, may lugar na antindi ng init. Diba? Parang mukhang ito na nga siguro yung tinatawag na climate change. Diba? Epekto na yan ng malaki ang kontribusyon ng tao dyan, Lakay Romel. Syempre naman. Ang sabi nga ako sino-sino sinisisi natin. Bakit hindi natin tanongin sa sarili natin? Alam nyo, yung mga simpleng bagay na ginagawa, simpleng pagtapon nyo na nga lang ng basura ninyo, akala nyo ba walang epekto yan? Meron pong epekto yan. Pag yan yung isang, halimbawa, kumain ka ng candy, yung balat. Pag pinagsama-sama mo yan, lahat kayo nagtatapon, imaginein mo. Barado ang kanal. At tapos pagka sisisihin. Kasi yung gobyerno. Yung mayor namin, walang ginagawa. Tinanong mo ba yung sarili mo? Ikaw ba ay matino at responsabling mamamayan? Ayun. Baka mamaya isa ka din doon sa mga contributor. Sa paglala ng pagbasa inyong lugar. Yes. Ayun. Tapos sasabihin mo, buti pa sa Japan. Disiplinado po yung mga tao ron. Tama. Pero alamin muna natin, labas muna tayo sa ating himpilan. May update tayo
tayo mula dyan sa Kamara, ang 2025 proposed national budget, prioridad ng Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon. Ayun. Alamin natin ang detalye mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Good morning, Manang Milky. Magandang umaga, Sister El at Romel. Bibigyang prioridad ng Kamara ang pag-aproba sa panukalang pambansang budget para sa 2025 sa pagbukas ng third regular session ng 19th Congress. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, pagkatapos ng tona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, agad na isusumite ng Malacanang sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program. Sabi ni Romualdez, ang national budget ang pinakamalagang legislation na pinagtitibay ng Kongreso taon-taon. Sa 2025, 6.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget kumpara sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon. Una rito, nagpulong na sa Senate President Francis Cheese Escudero at Speaker Romualdez para matalakay yung mga priority legislative measures na aksyonan ng Kongreso sa pagbubukas ng sesyon. Bukod sa 2025 national budget, nagkasundo ang dalawang leader na pagtitibayin din ng amyenda sa rice tarification law at yung pang mga bills na isinusulong ng Palasyo ng Malacanang. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Manong Milky. Milky. Ayan, bukod sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon at sa panukalang amyendahan ng rice tarification law, ano pa ang mapag-usapan ng dalawang leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Yung bang issue ng charter change na talakay nila? Hindi sinasabing natalakay Romel at Sister El. Pero nung unang nag-meeting sila after nung signing ceremony sa Palasyo, ang sabi ni Speaker Romualdez, pahapyaw lang yung chacha na napag-usapan. Yung una nilang pulong. Pero nung second na meeting na ginanap sa Aguado sa Malacanang, hindi natalakay ang chacha. Ang napag-usapan lamang dito, amyenda sa rice tarification law at ang sabi nga ngayon ng House Speaker, yung 2025 national budget, yun naman ang priority ng Kongreso. So yun muna ang kanilang uunahin sa pagbabalik ng sesyon. Oo, yun muna. Kasi alam mo, Romel, baka pag inuna yung chacha, hindi na maganda yung ano, di ba? Pag-uumpisa ng pag-uusap. So sabi nga ni Speaker Romualdez, bago pa ang liderato ng Senado at hindi pa naman alam talaga kung ano yung magiging priority ni Senate President Xi. Kaya bibigyan niya daw ng pagkakataong aralin kung ano yung magiging prioridad ng Senado, saka sila uli mag-uusap. Kasi kung sisimulan agad sa chacha, alam naman natin na medyo magkakaiba ang posisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So unahin muna RTL amendments at syempre ang priority ng Kamara, 2025 national budget. Yung pag-amyenda sa rice tarification law dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, mukhang tuloy na or iyan talaga ang kanilang ini-endorso. Tama ako, Manang Milky, hindi ba? Oo, yung ini-endorso nila ang pagtatalunan na lamang sa Senate, Romel. Alam mo naman ang posisyon ng Senado kasi sa Congress gusto na ibigay ang pagkakataon ulit sa National Food Authority na kumbaga ay pangalagaan yung buffer stock ng bigas, makapagbenta, na yung nabibenta, abot kaya at hindi lamang mura, Romel at Sister El, kundi dapat magandang klase. Nako, kailangan nilang ligawan ng gusto si Senator Cynthia Villar. Natutol sa amendment for rice tarification law. At the same time, siguro kausapin din ng mga mambabatas kay Romel at Sister El, yung pagtutol din ng ilan natin mga magsasaka na kapag naamyandahan ng rice tarification law, babaha ang mga imported rice, paano naman daw yung kanilang kikitain. So, dapat lahat ito titimbangin na magkabilang padi. Dapat maging balanse, Manang Milky. Oo, balanse. Ay, what about yung divorce bill? Mukhang umiingay lalo dyan sa Kongreso. Ay, divorce bill na ipasa na sa nasa Senado na. At last week, Sister El, tama ka, na i-submit na yung kopya ng divorce bill na pangunahing akda ni Congressman Edsel Lagman. So yung bola nasa Senado,
alam mo naman ang history ng divorce bill, Lakay Romel. Matagal ka din nag-cover. Tama. Na ito ay pumapasa, laging pumapasa sa Kamara, pero pagdating sa Senado, dead on arrival. Nababaril. O yung iba, dead on arrival. Ayun. Ay lalo na, Manang Milky, pag yan ay inabot na sa panahon ng halalan. Totoo yan. Alam mo kung bakit? Mainit na issue. At saka alam mo kung bakit? Siyempre, alam naman natin na ang simbahan. Katolika ay talagang tutol dyan sa divorce bill. Ngayon, kung kandidato ka, tututol ka pa ba? Di ang kalaban mo, simbahan Katolika. Oo. At siyempre, dala na doon yung mga botante. Siyempre. Yes. So, yung iba, kaya nasa committee level lang lagi sa Senado yung divorce bill. Pero sa Kamara, unanimous, maraming mga bumoto ng mga kongresista. Halos kalahati ng Kamara. Manang Milky, ang nagpanukala pala niya ng main author na si Congressman Edsel Lagman, ay magre-retiro na pala siya, Manang Milks? Last term na yata si Kong Edsel. Kaya tuwan-tuwa nga nung napagtibay ito sa plenaryo bago bakasyon ang Kamara. Alright. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Sister El at Lakay Romel. Holiday pero masipan ng dalawa. Bawalong absent. Naglalaba sila kay parang ikaw lang yan, Manang Milky. Katulad mo lang kami, Manang Milky. Oo nga. Tagal maglaba nila kay ayaw pa kasing bumili ng washing machine. Kasi Manang Milky, yung napanalunan niya raw rito, parang ibinenta. Hindi, biro lang. Binenta. Sila kay Romel nanalo dito ng washing machine pero ako naglalaba pa rin. Washing machine sa Lakay Romel. Ang hand wash pa rin, ano? Oo naman. Na tayo sa laba ngayon. Tama. Lalo na't matindi ang sikat ng araw. Oo, pwede magpatuyo ng laba. Pwede. Thank you, Manang Milks. Magandang umaga sa inyong dalawa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Lakay Romel, alam mo, medyo napukaw ang atensyon ko dito sa isang comment. Dahil na-interview nga natin ng tagapagsalita ng TODA. Sabi dito ni Noel Santarinala sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, mas mahal po ang fare sa tricycle dito sa Kamuning. Dyan to sa pilot area nito yung binabanggit ng LTO dun sa paghihigpit sa mga no plate, no travel na mga tricycle. 40 pesos daw Lakay Romel ang minimum fare kahit malapit. At masama pa loob ng mga driver pag nakapagsakay sila ng malapit. Parang masyado. Wag naman ganun. Over over naman ang singil. Dapat 40 pesos? Dapat pala na-address natin ito kanina. Hindi natin na-address kanina. Robin. Yung pagdating doon sa paniningil ng pagre-regulate naman ng fare, 'di ba? Kasi mamaya may mga tricycle driver na naniningil ng sobra-sobra. Kaya mukhang dapat pala ma-address din natin ito. Sabi naman dito ni Ohenso D, magandang umaga sa iyo. Dapat daw yung mga barangay sinisita din nila yung mga naka-e-bike kasi yung minors, nako, sakto ka diyan. Nakitang-kita ko yan araw-araw. Minors ang nagda-drive, hindi nga sa highway pero nasa kalsada pa rin. Tapos yung kanyang mga pasahero, minors din. Yes. Ay, marami yan. Ay, nako. Napakaraming nakikita ko niyan sa araw-araw na biyahe natin Lakay Romel. Nakakatakot. Talaga. Dahil kapag masagi mo lang yan ng konti, ikaw ang may kasalanan dyan. Akala ko ba hihigpitan na? Ang problema Lakay Romel dahil nga pinaubaya sa LGU kapag yung LGU naman ay tutulog-tulog. Dahil wala din. Yun ang magiging problema natin. Patuloy na maglilipa na itong mga e-trike na ito. Sabi dito naman, pagdating naman sa issue ng lisensya at plaka. Good morning, sabi ni Roberto Bunag. 2019 pa yung nabili kong motor. Pag nagpa-follow up ako sa dealer, LTO daw may problema. Pero LTO naman, dealer daw ang may kasalanan. Sarap pag-untugin ng mga ulo. Sa bagay, saan ka nga naman lalagay? Oo, di ba? Nakapagbayad ka na. Nagtuturuan pa. Ay, nako. Sino ba talaga ang may problema? Dahil kang LTO ang tinuro ay ang dealer. Itong dealer ang tinuro naman ay LTO. Naman. So sino po ba talaga? Siguro dapat magkaroon talaga sila ng maayos na koordinasyon. Mag-usap po kayo
Ang dami naman pong means of communication, ba't di kayo nag-uusap? Nalilito tuloy ating mga kababayan. Sabi dito ang kolorum nahuhuli yung mga malalaking kurap. Ba? Palakasan. Sabi ni James Anthony Neal. Sa madalit salita, yung butas ng palakol, hindi na nakikita. Pero yung karayom, butas ng aspile or karayom, nakikita. Kitang-kita. Ginagamitan pa ng magnifying glass. Ay, nako, grabe. Nakakaloka. Napaka masalimuot ng ganitong issue, lalo na kapag nagtuturoan na kay Romel. Sabi dito, yung iba daw 15 pesos ang minimum versus sa jeep na 13 pesos. Talaga Kuya Ed. Saan tong area? Saang area? Tagig. Sa Tagig. Sa Tagig. So ang jeep 13, tricycle 15. Malayo malapit. Malayo malapit kasi minimum siya. Tricycle. Oo. Bakit ganon? Sa mga LGU po, nananawagan tayo sa mga LGU na tutulog-tulog. Gising-gising po. Ayan. Speaking of gising-gising, sabi naman ni Romeo Paglinawan. Magandang umaga sa iyo, Romeo Paglinawan. Kailan po ba gising ang mga LGU? Siguro po kapag sila ay naibalita. At saka siguro pagka panahon ng eleksyon. Ayan, gising na gising yung mga yan. Kakapal na mukha, trapong-trapo. Kahit sabihin mo na kahit anong okasyon. Mga piyesta, birthday, lamayan. Ayan, kasal. Kasal. Nandiyan yung mga yan. Kahit hindi iniimbita, lagi nandiyan yung mga yan. Kaya wag na kayo masurpresa. Pero kapag ganito pong mga issue at ganitong mga dapat pinatutupad, natutulog. Hindi makita. Suspension of classes. Tulog. Masarap matulog pag malakas ang ulan? Siyempre masarap matulog kaya tutulog-tulog sila. Para kayong yung mas madali pa yata hanapin yung isda, Finding Nemo. Mula TAF hanggang Star City, 50 to 70 pesos sa tricycle. Uy, grabe naman yun. Pasay yan, Pasay. Manila ba yun? Manila. Mula TAF hanggang Star City? Pag TAF, saan dito? 50. Kolorum. To 70 Tapos pesos? Kolorum pa sila, Lakay Romel. Mag-taxi ka na lang. Ang solusyon dyan, huwag kayong sasakay ng Kolorum. Kaya nga mag-taxi ka na lang. Oo. Kaysa ganyan, ibabayad mo 50 to 70. Ang lapit-lapit lang ng area na yan. Alam mo, saka isa pa, kaya lumalaki ang ulo ng mga Kolorum. Tinatangkilik. Huwag niyong tangkilikin. Huwag kayong sumakay ng Kolorum. Parang produkto lang yan ng China. Tama. Habang merong bumibili, sila naman produce ng produce. Yes, magmamanufacture at magmamanufacture yung mga yan. Ito namang mga to, dahil may sumasakay, kaya abusado. Di wag niyong sakyan, tingnan natin kung meron pa silang kita. Tama. At saka bilang tulong na din doon sa mga tricycle driver na lumalaban ng parehas. Yes, yung mga talagang matitino. Lehitimo. Yes. At sumusunod sa mga polisiya. Sila dapat po ang sinasakyan. Sabi dito, totoo po, mahal po ang fare ng tricycle sa amin dito sa Bagong Silang, North Caloocan, 30 pesos, sabi ni Babes Kitorio. Mahal na rin, Mahal taas rin. din. 30 pesos, para sa isang ordinaryong manggagawa, Lakay Romel, ang laking bagay ng 30. Mama. At speaking of Caloocan, magandang magiging labanan sa Caloocan sa 2025. Tatakbong mayor. Si Senator. Dating Senador. Antonio Trillanes the Fourth. Kakalabanin niya, Lakay Romel, ang mga malapitan. Along Malapitan. Magandang laban yan. Magandang laban yan. Pero bago natin pag-usapan ng Lakay Romel, layo pa ng eleksyon. Anong malayo pa eleksyon? Nga pala, 2025, 2024 na. Sa October, filing na ng COC. Sige, mamaya pag-usapan natin Mamaya pag-usapan natin ang politika. Ayan. Gising na gising ang diwa ng ating viewers and listeners. Mag-commercial muna tayo, Lakay Romel, bago natin puntahan ng ating mga reporter at ilang pang issue. Pilipinas ang oras, 9:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. 40 na po. Nako, Lakay Romel, inuulan tayo ng komento sa ating social media. Bakit? Dahil sa mahal ng singil sa tricycle. Tapakadaming comment dito. Sabi ba naman dito? Sabi ni Dit Kaskayan, sabi niya, mahal talaga pag trike pati pa jack. Lalo na kapag papunta ka sa mga agency at alam nilang aplikante ka dyan sa may UN Avenue. Papuntang Robinsons lang sa Malate, 40 pesos na minsan pag minalas-malas ka. 70 pesos. Diyos ko, Mario Joseph naman. Huwag naman gaanong taga. Pero in fairness, doon sa mga legit, sa mga lehitimo miyembro ng TODA, meron silang fare matrix. So, yun lang ang kanilang sinusunod. Yes, oo. Talagang may mga yung mga maaayos, talaga. Diyan sa interest area ng naman. Mandaluyong, meron tayo dyan na, minsan nga 11 lang ang singil nila kasi minimum nila yun 11, 12, ganyan. Ngayon, kung gusto nyo mapamahal, sumakay kayo sa Colorum. Pagka Colorum po, pagka peresuan kayo ng mga 50, 60, Colorum na yung mga yan. Nako. Puntahan muna natin Lakay Romel ang ating mga kasamahan. Daming bayan. Update mula kay Noche Kaka sa report 6 na suspect sa pamamaril sa 2 Chinese dyan sa Parañaque City na aresto na RH27 Noche Kakas. Noche. Good morning, Mr. Noche. Mr. Noche Kakas. Wala si Noche. Dito muna tayo. Lakay Romel. Pro-BBM Group, maalyansa, bantay kapayapaan at demokrasya, magsagawa ng kilos protesta. Kahit na holiday. Kilos protesta. Sige, RH number 29, Boy Gonzales. Boy, saan sila nagtitipon-tipon? Tinawag nilang Marcha ng Bayan, patuloy sa Mandela ang iba't ibang leader ng sektor, mga organisasyon masa at galing pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para suportahan ang polisiya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na laban sa agresibong aksyon sa regulasyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya ayon sa grupo ito ng alyansang bantay kapayapaan at demokrasya. Mula sa USA, nagbasa na itong grupo patungo sa paanan ng Mindoro. Sa ngayon, nasa era na sila ang mga ayon kay RJ Abellana, ang tagapagsalita ng grupo, malinaw niya na paglabag sa pandaigdigang batas ang iligal na pagpapatupad ng bagong regulasyon China sa West Philippine Sea at ito ay hindi daw makakatulong sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan ng gobyerno ng Pilipinas at ng China at magpapalala umano na magpapatas lamang sa tensyon sa West Philippine Sea at sa Asia Pacifico. Nanawagan ng grupo sa China na tumalima at igalang ang 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at sa July 2016 Arbitral Tribunal ruling para sa kapayapaan at kapayapang paghanap buhay ng mga mangingisdang Pilipino. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Balikan natin ang report ni RH27 Noche Kakas, yung 6 na suspect sa pamamaril sa 2 Chinese dyan po sa may Parañaque City na aresto na. Noche. Hello, at Romel, matagumpay na nahuli ng Parañaque City Police Station ang 6 na suspect sa pamamaril sa loob ng isang residential building sa Roasa Boulevard, Barangay Tambo, Lungsod ng Parañaque. Inilala ang mga naarestong Chinese national suspect na sina alias Cheng, alias Deng, Peng, Ken, alias Tu at alias Liu, habang ang isa sa 6 ay isang Pinoy na driver bodyguard na nabagit na dayuhan, habang hinahanting pa ang isa pang at large na si alias Liu
alias Marlon, isang Pinoy, alias Bu at alias Tony, na isa ring Filipino driver. Naaresto ang 6 sa ginawang backtracking sa iba't ibang lugar sa Pasay at Pampanga. Na-recover sa mga suspect ang baril at bala, kabilang na ang isang Magnum caliber 22 at isang 9mm na caliber pistol. Natukoy ang mga suspect sa kuha ng CCTV sa tirahan ni alias Ken. Sa investigasyon na kinilala si alias Po na utak sa likod ng insidente ng pamamaril. Dati man na aresto si alias Po ng CIDG SPD sa ibang criminal o sa iba criminal activities nito. Dinadala ng pulisya ang mga reklamong isasampa laban sa kanila habang ang mga suspect ay nagtamo ng mga tama ng bala ng baril. Ang mga biktima na sina alias Lee at alias Lee na kapwa Chinese national na isinugod sa ospital ng Paranaque. Mula sa Canada, sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinabing nakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche Kakas. Samantala, 21 Pinoy survivors sa nangyaring pag-atake sa MB Tutor. Binigyan ng financial assistance habang pauwi na rito sa Pilipinas. RH number 52, Edniel Parosa. Sa detalye, Edniel. Romel at Sister L, papalapag na mamayang alas 11:30 ng umaga ang 21 tripulanting Pilipinong nakaligtas mula sa pag-atake ng grupong Houthi sa MB Tutor. Pero bago ang kanilang flight mula sa Bahrain patungo rito sa Pilipinas, sumalang ang mga Pinoy sa huling briefing at tumanggap ng $122 Bahraini bawat isa. Katumbas ito ng 30 mil ng financial assistance sa mga Pilipinong na-rescue sa insidenteng naganap sa Red Sea noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, kasama ng mga Pilipino sa repatriation flight si Labor Attaché Hector Cruz ng Migrant Workers Office sa Alcobar. Inasahang lalapag itong mga Pilipino sa NAIA Terminal 3 sakay ng Gulf Air Flight number GF154. Una nang sinabi ni DMW Secretary Hans Heo Kaktak, patuloy ang paghanap sa iba't ibang katulong na bansa sa nawawala pang lalaking Pinoy na bahagi rin ng nabanggit na cargo ship. Itinagong si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagpapauwi sa mga tripulante. Gayon din sa bangkay naman ang 3 OFW na nasawi sa isang hiwalay na insidente. Itong malaking sunog sa Kuwait, nalalapag din sa Maynila. Mamaya naman, pasado, alas 4 ng hapon. Para sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming Thank you, RH52, Edniel Parosa. Magbabalik po tayo, Pilipinas, ang oras 9:47. Daming Bayan. Pilipinas, 9:54 na po. Nako, Lakay Romel, puntahan nga muna natin ang report ni Miss Nicole Lopez dahil yung paghina daw ng piso kontra dolyar, pansamantala lang daw yan. Ayon naman yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ilang linggo nang nasa losing streak ang piso laban sa dolyar. Yes, alamin nga natin ang balitang negosyo ni RH17. Nicole Lopez. Nicole. Pansamantala lang ang paghina ng piso kontra dolyar dahil sa posibleng delay sa pagluluwag sa pulisiya ng US Federal Reserve. Ito ang inihayag ni BSP Senior Assistant Governor Iluminada Sikat matapos magsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 65 centavos kada US dollar noong Biyernes, June 14. Ang nasabing halaga ng piso ay mas mahina ng 7 sentimos mula nang magsara ito sa 58 pesos and 58 centavos noong Huwebes. Kung titingnan naman ang datos ng piso week on week batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas, muwaba ito ng 6 na sentimos mula sa 58 pesos and 52 centavos noong June 7, Biyernes. Paliwanag ni Sikat, apektado kasi ang piso sa monetary policy ng US Central Bank kung saan posibleng i-delay nito ang tapyas sa kanilang policy rate ngayong taon. Una rito, sinabi na rin ni BSP Governor Eli Remolon Jr. na kaya humina ang piso dahil sa malakas na dolyar at sa mga tensyon sa Middle East.
Noong Mayo, bumaba ang halaga ng piso sa 58 pesos kada dolyar sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 18 buwan o mula noong November 2022. Mula noong Mayo hanggang ngayong Hunyo, hindi pa nakabalik sa 57 pesos o mas mataas pa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nitong Miyerkules, inihayag ng US Federal Bank na hindi na bago ang kanilang policy rate sa pagitan ng 5.25% at 5.5% na range. Inihayag ni Fed Chair Jerome Powell na makakahintay naman ang mga magiging rate cut hanggang sa maging kampante na ang central bank sa target inflation ng Fed na 2%. Dahil sa impormasyong ito mula sa US, inihayag ng Bangko Sentral na apektado rin ang Philippine Peso pero naniniwalang panandalian lamang ito. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 58 pesos and 65 centavos kada US dollar, habang naitala sa $82.45 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa ating Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Romel. Sister El, pansamantalang mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Caloocan at Quezon City, bunsod ng isasagawang maintenance works ng Maynilad. Partikular na maapektuhan ng Barangay 171 sa Caloocan at Sangang Daan at Talipapa sa Quezon City. Yan ay simula alas 11 ng gabi hanggang alauna na madaling araw bukas at alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 6 ng umaga. Aabot naman sa 65 individual ang na-hire on the spot sa isinagawang mega job fair ng Public Employment Service Office sa Caloocan sa Zabarte Town Center nitong weekend. Kabilang sa mga inalok na trabaho ang Human Resource Management, Customer Assistance, Store Clerks, Cashier at marami pang iba. Nagpasalamat naman ng Caloocan LGU sa mga oportunidad na inilaan para sa kanilang mga kabataan. Samantala sa Las Piñas, nag-aproba ng karagdagang green cards si Las Piñas City Vice Mayor April Aguilar. Layo ng green cards na marami pang residente ang makinabang sa healthcare program ng lungsod. Samantala ngayon lamang naglabas ng thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa para sa mga karasik lalawigan ng Metro Manila. Yan ay sa Laguna, Bataan at Nueva Ecija kung saan posibleng makaranas ng mahina hanggang sa malakas na pagulan hanggang sa susunod na 2 oras. Hanggang sa susunod naman na 12 oras ay mataas ang posibilidad na makaranas din ng thunderstorm dito sa Metro Manila. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Daming bayan. Nako, Lakay Romel, bago tayo magpaalam, narinig mo na ba? Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul at pula at dilaw dahil malapit na po ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 28 days na lang, Lakay Romel. Ayan. Yes, 28 days na lang muli tayo magsasama-sama sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. At bago tayo magpaalam, ingat-ingat po sa mga kababayan natin na bumabiyahe araw-araw, lalo na't paulan-ulan, Lakay Romel. Kasi kahapon, nagulat ako, no? Siguro na blind spot yung driver. Muntik pa ako masagi. Kasi hindi ang lakas ng ulan, biglang bumuhos. Hindi, nung Sabado pala, bumuhos ng bigla, gabi. Natakot ako kasi gapiranggot na lang yung... Halos isang dangkal na lang ang distansya. Parang medyo sinundot yung puwet ko doon. Kaya ingat-ingat, lalo na pag maulan. Lalo na pagkagabi. Yes, oo. Kapag maulan po, ang mga driver, halos zero visibility. Tama. Dahil hindi mo naman makita-kita basta-basta, kaya doble ingat po tayo. Kailangan na natin magpaalam, Lakay Romel. Baka mayroon ka pang pahabol.
Sige na, okay na ako. Okay ka na. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Kami po ang inyong nakasama para po sa DZRH. Ako po si Sister L, Elaine Apit. At ito naman ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Susunod na po ang programang Operation Tulong kasama ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan, Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.